Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po ang inyong lingkod. Nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong hearing, ang ika-4 na hearing po ng impeachment ng Vice President. At komentuhan po natin ito pong senador na tinatawag daw po na tuta ng Malacanang di umano. At ayon po sa kanya, siya raw po ay naliligaw. Naliligaw daw po siya sa takbo ng impeachment at doon daw po sa usapin ng grave threat ng Vice President. Ikaw ba naman maliligaw pa sa tanda mo yan? Alam na ng taong bayan kung ano at kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa Vice President. Hindi ka na kailangan maligaw. Hindi po ba? Obvious naman. Masyado ka lang yatang nagiging komedyante. Umpisahan na po natin. Hello. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness? Sir, wala pa ho. As far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho ng case natin. So pero sa regular courts pinafile, di ba? Yes po. Opo. Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba? Opo, Your Honor. At saka other high crimes. Yes po, Your Honor. Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba? I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na... Pero hindi yun ang main charge, di ba? Yes, Your Honor. Betrayal of public trust. Opo. Sige. Kasi naliligaw ako eh. Thank you po, Your Honor. Naliligaw ako eh. Naliligaw daw. Hindi daw po grave threat ang issue raw po sa impeachment. Betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Nasa Vice President nga ang tiwala eh. Mas nagtitiwala nga sa Vice President ang majority ng Pilipino. Hiyang-hiya naman tayo kay Tito Soto. Hindi po ba? Sa presidente ng bansa, majority ng Pilipino, wala nang tiwala sa kanya eh. Negative 27. Sa Vice President, mahigit 2 taon o 3 taon na nilang pinababagsak, pero ang tiwala ng Pilipino majority hindi nawawala. Nahandyan yung tiwala. Hindi po ba? Kahit ano pong paninira, patong-patong po, nakasiraan, sinisiraan ang pamilya, pinatapon pa ang ama sa dahig. Nawala po ba tiwala ng taong bayan sa pamilya Duterte at sa Vice President? Kahit po gamit na gamit ang pera ng taong bayan, nagbabayad pa sila sa social media di umano, pati malalaking mga media sa ating bansa ay nabibigyan din daw po ng maleta di umano. At pati po ang makakaliwang grupo ay kasama na nila di umano. Pero kahit magsama-sama po silang lahat pabagsakin ng Vice President, kahit halos buong gobyerno, kasama pa ang institusyon ng Kongreso at Senado di umano. Pero po ang tiwala ng mga Pilipino mas higit napakarami sa pamilya Duterte, lalo-lalo sa Vice President. Hindi po ba? At kailanman hindi na bago yan. At yung sinasabing grave threat, wala pa namang kaso eh. Hindi pa nga nila napapatunayan. Pati yung sinasabi nila assassin, meron na ba? Puro paninira lang. At hiyang-hiya naman tayo kay Tito Soto. Hindi po ba? Yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan, hindi naliligaw ang Pilipino riyan. Alam na mga Pilipino kung sino na. Kung sino-sino ang magnanakaw na mga politiko. Pero ang panahon po ngayon ay sila. At sila rin ang nasasangkot sa maanumalyang korupsyon, di umano. Ayon po mismo kay Saldico at sa kanyang mga bodyguard, ex-soldiers at ex-marine. At kasama rin po si Tito Soto sa pinapangalanan nila. Hindi ba? Pati ang best friend,
Kamusta na kaya si Lacson? Hindi po ba? At napakarami pa nila. Kamusta na kaya ang magkapatid na Tulpo? At yung mga naghudas daw po di umano. Hindi po ba? Kamusta na kaya si Villanueva? Kamusta na kaya si Cheese? Nangangamusta lang tayo. Hiyang-hiya naman tayo kay Tito Soto. Hindi po ba? Kung sa tiwala lang ng taong bayan, mas di hamak na may tiwala sa Vice President kisa sa'yo. Ikumpara mo sa'yo, Tito Soto, mas may tiwala sa pamilya Duterte ang taong bayan, majority, kisa sa'yo. Kung ikaw nga ang nasa impeachment, baka hindi tumagal na 1 buwan, ma-impeach ka na, di umano. Hindi po ba? At unang-una, hiyang-hiya naman tayo, senador ka, isang damo ka lang issue ng korupsyon. Hanggang ngayon, walang investigasyon kayo. Nagkaroon kayo ng investigasyon ni Lacson. Piling-pili. Selective. Tapos pinatayin nyo na. Patay. Hindi po ba? Tapos ngayon sasabihin mo naliligaw ka. Naliligaw ka sa impeachment. Unbelievable! Kasi alam na po ng taong bayan, kahit natutulog ka, kahit nakapikit ka, di umano, kahit nagse-cellphone ka, nagse-search ka sa cellphone mo, habang naghihiring, di umano, alam na ng taong bayan kung ano ang nasa isip mo. Di umano. Hindi ba? Baka kauna-unahan ka pa nga bumoto ng yes sa impeachment ng Vice President. Hindi kaya? Tapos ngayon, sasabihin mo, naliligaw ka. Yan nga ang gusto nyo mangyari . Matuloy ang impeachment at ma-impeach ang Vice President. Paano kang maliligaw? Tito Soto, hiyang-hiya naman kami sa'yo. Di umano, ilang maleta ba natanggap mo? Nagtatanong lang po. Yan po mga kababayan, si Tito Soto. Naniniwala po ba kayo na naliligaw daw po siya sa usapin ng impeachment, lalong-lalo po ang grave threat. At syempre po, ang tiwala daw po ng taong bayan sa Vice President. Unbelievable. Di hamak na napakataas ng approval at trust rating. Ikumpara mo sa pinagtatanggol na tinatawag na lupi, na tinatawag na bangag ng kanyang ate, negative 27. At sinasabi ng taong bayan, baka maging negative 50 pa yan sa susunod. Sino po ang kanino ba tiwala ng taong bayan? Nagtatanong lang tayo kay Tito Soto. Yan po mga kababayan, si Tito Soto nagtatanga-tangahan at naliligaw yata ayon sa kanya. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po nating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, na subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo mga kababayan. At thank you din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden, kay Gay at Shena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB, Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po kayo. Bye-bye.